Ang huling sigaw sa lansangan. Ang bayan ng San Roque ay isang tahimik na lugar, payapa, simple at puno ng masasayang alaala. Ngunit isang araw, isang kakaibang hamog ang bumalot sa buong bayan. Una, inakala ng mga tao na ito ay karaniwang usok mula sa isang sunog sa malayong lugar. Ngunit nang magsimulang bumagsak ang mga ibon mula sa langit at mangisay ang mga aso sa lansangan, napagtanto nilang may mali. Si Luis, isang dating sundalo, ay nagising sa isang mundo na hindi niya kilala. Sa kanyang apartment, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Sanay siyang nagigising sa ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga bata sa labas. Ngunit ngayon, isang nakapaninindig palahibong katahimikan ang bumalot sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ang kalsada na dati puno ng buhay ay mistulang isang abandonadong lugar. Mga sasakyang nakaparada na may nakabukas na pinto, mga tindahang nagkalat ang mga paninda, at isang madilim na usok ang pumalibot sa buong bayan. Sa gitna ng lansangan, may isang lalaking nakatayo. Nakayuko at hindi gumagalaw. Para bang natulala ito sa kawalan. Pinagmasdan ni Luis ang lalaki. Nakaisuot ito ng lumang jacket, marumi ang katawan, at ang kamay nito'y nanginginig. "Pare, ayos ka lang ba?" Sigaw ni Luis mula sa bintana. Hindi gumalaw ang lalaki. Ngunit nang saglit niyang ilingon ang kanyang paningin at bumalik dito, napansin niyang nakatingin na ito sa kanya. Malalim na hukay ang mata nito. Halos walang puti at ang labi nito ay basang-basa ng tubig. Napaatras si Luis. Napansin niyang hindi lang isa, marami pang tulad nito ang lumabas mula sa likod ng mga gusali. Umagapang palabas ng mga eskinita at lahat sila'y dahan-dahang naglalakad papunta sa kanyang apartment. Magmadali siyang bumaba, dinampot ang kanyang lumang baril at tinungo ang pinto. Sa sobrang kaba, halos mabitawan niya ang kanyang hawak na kutsilyo. Sa kanyang paglabas, sa kanya ang isang matandang babae na nakatayo sa harap ng pinto ng kabilang apartment. Ubad ang kalahati ng katawan nito at may malalim na sugat sa kanyang dibdib. Nakatayo lang ito, nanginginig habang ang kanyang mga daliri parang unti-unting lumalabos. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Dahan-dahang bumuka ang bibig ng matanda. At sa loob na isang iglap, isang matinis at nakakikilabot na sigaw ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na parang mula sa ilalim ng lupa. Ang sigaw na yun ang gumising sa bangungot ng bayan. Mula sa lahat ng direksyon, narinig ni Luis ang sagot sa sigaw na iyon. Mga halinghing, mga ugol, mga hiyaw ng matinding gutom. Lahat ng nilalang na nagtatago sa kanino ay nagsilabasan at nagtulong papunta sa kanyang direksyon. Ang ina, mabilis siyang tumakbo pababa sa gusali. Ngunit nang makarating siya sa labi, napatigil siya. Ang pinto palabas ay unti-unting bumubukas. At sa likod nito, isang grupo ng mga patay na nilalang ang nakatayo, nanginginig at may malalim na mata. Ang isa sa kanila ay isang bata. Siguro ay nasa 9 na taong gulang lamang, ngunit ang mukha nito ay durog, wala ng ilong, at ang kanyang mga kuko ay mahaba at matigas. Sumugod sila. Sa huling segundo, bago pa siya lapain, nakahanap si Luis ng isang lumang baseball bat sa sahig. Wala siyang oras upang mag-isip. Isang malakas na hampas sa ulo ang pinakamalapit na nilalang at isang madugong tunog ang pumulong sa paligid. Lumugmok ito sa lupa, nangingisay. Ngunit hindi ito nagtagal, muli itong gumapang. Ang bungong basag ng ngunit buhay pa rin. "Hindi sila namamatay! Hindi sila namamatay!" sigaw ni Luis sa sarili. Wala nang ibang paraan, tumakbo siya palabas ng gusali. Dumaan sa madilim na kalsada at sinubukang hanapin ang daan palabas ng bayan.
Ngunit saan man siya lumiko, may mga nilalang na sumasalubong sa kanya. Kita niya ang plaza. Dati itong puno ng mga nagtitinda ng prutas at mga lola na nagtitipon sa umaga. Ngunit ngayon ito'y mistulang isang impyerno. Daan-daang nilalang ang nagkukumpulan dito, nangingisay, nanginginig at tila may inaantay. Sa gitna nila may isang figura, mas matangkad, mas maputla, at may suot na sirang Amerikana. Wala itong mukha, ngunit sa liig nito isang mahabang bumanga ang bumuka, parang nag-aantay ng pagkain. Nung mapansin nito ni Luis, dahan-dahang iniangat nito ang kamay. Sa isang iglap, ang lahat ng patay sa paligid ay lumingon sa kanya. Nagsimula silang Si Luis ay hindi na nagdalawang isip. Tumakbo siya sa isang sirang kotse. Sinubukang paandarin ito, ngunit wala ng silbi ang makina. Sa malayo, nakita niyang ang mga nilalang ay papalapit na. Bilis, sabik at walang pagod. Wala ng oras. Sa huling pagkakataon, itinapat niya ang baril sa kanyang sentido. Mas pipiliin niyang tapusin ito ngayon kaysa hayaan ang sarili niyang maging isa sa kanila. Ngunit bago niya nabaril ang sarili, narinig niya ang isang tunog sa ere. Isang malakas na upo ng isang helicopter. Sumilip siya sa ulap at sa huling sandali ng kanyang buhay, nakita niya ang pagdating ng isang grupo ng mga sundalong may dalang apoy sa pala. Ngunit huli na para sa kanya. Sandaling iyon, isang pares ng kamay ang mahigpit na dumiklot sa kanya mula sa likod. At sa huling pagkakataon, narinig ang kanyang sigaw bago ito nalunod sa ingay ng patay. Sa tingin mo, may nakaligtas pa ba? O ito na ang simula ng katapusan?